Po kasi maiwasan yun sa morgue. Several stories like for example, biglang may nahuhulog pong gamit sa mesa. Wala naman pong tapos pinulot ko pa, nilagay ko pa sa Tapos yung mga trabahador po namin like we're feeling something and then we're just gonna talk about it after ng service. I felt the same. Tapos yung pong kamag-anak na isa, biglang lalapit sa amin. May nakita akong tao dyan sa hindi namin makita. Tapos another person with a different, hindi sila magkakilala, will say the same thing. Sa establishment. Tapos yung pinaka nakakatakot po was this. So every year kasi binibless po namin yung facilities namin. Then one time, yung exorcist priest that came into our place, meron po siyang kasamang may third eye. And then he said, I'm seeing so many things here, sabi niya. Souls, sabi nga nun. So he decided to, bigyan niyo ako ng papel at ballpen. Nagsulat po siya ng mga pangalan. Yung mga pangalan po nandun, yun yung mga nakaburol namin. Yun mismo? Sila po mismo. Na hindi niya kita yung blackboard kasi yung blackboard nasa likod. Sabi ko, sabi ko, nakaburol sa atin. So, ganun pala, kapag namatay ang isang tao, yung kaluluwa niya, nandun, nakikita niya yung katawan Nakikita niya. ho niya. Hindi namin makita. But yung pong mga exorcist priest na team na nandun, they're saying the same thing. As in, lahat na-identify, nandun sila lahat. Yung pong, siguro mga 12 names po yun. 12 names. They're all there. Sabi niya, they're all there. And pati pa apelido. And his first time po niya sa lugar namin. Galing ng Hindi ko sinabi bahay sa niya, kanya na kung nasan yung blackboard. No, he went straight to the house, continued with the blessing, and never saw the blackboard. So si Papa were like, this is true. Nakakilabot, no? This is true. Eh, ikaw, yung wala kang, yung talagang naramdaman mo na parang... Yung pong minsan sa buhok mo yung gumaganon. Kasi po minsan may mga patay po na paglabas ko sa morgue, okay lang. Walang problema. Pero meron po talaga pag lumalabas ka na morgue, hinahabol yung hinahabol yung anit mo na parang. Bakit kaya? Anong Hindi rin message po namin yun? ma-explain. Baka, ang sabi po sa akin nung mga pare, for example, yung namatay po sa aksidente, hindi po nila maiwan yung kanilang mga katawan. Hindi sila ready. Opo, one time din po, pinapa-car wash po namin yung isa sa mga service vehicles namin. And then yung anak nung nagka-car wash, ayaw niya lumapit dun sa sasakyan. Sabi niya, may bata dun sa likod. Tapos that time, yung pong batang yan, nakaburol sa simbahan. So they can see these things. So hindi po namin ma-explain. Kahit di ako naniniwala, sabi ko, sila na yung nagsasabi, may Hindi ibang pa tao. kasi Hindi ka, tahimik yung hindi ka soul. natatakot na pumasok ng ulit-ulit kasi nga meron nga mga mumu. Pero honestly po, may times, halimbawa po, like, namatay po na madaling araw, for example. So, siyempre, bubuksan po yung ilaw na morgue. And then, minsan po, biglang yung mga ilaw namin, yung one time po, naiwan ako kinuha po yung patay, naghintay ako sa loob ng office, nagpa-flash po mag-isa yung CR ko. Ako lang mag-isa. Bakit ganun? Ang powerful nila, kaya nila Yun nga po, mag-flash di ko rin po yung next time, Ma'am Tin. So, I went out. And then the driver said, "Boss, ba't ka nasa labas?" May alaga ako sa loob. Palilipasin mo lang. Kailangan ko lang kayong, hinintay ko lang kayo, but he's there. Ako lang mag-isa, sabi ko sa kanya. So, and then also, yung pong mga trabahador na namin, ganun din po. They're seeing the same faces, and when they're sleeping, someone is pulling their feet, no? Yung mga Their papo feet. nila. Ganun din po nangyayari sa akin, no? May times po So minsan. kahit i-bless mo yan, ganun pa rin, hindi aalis. Kaya kailangan po every year. Kasi meron mga bago lang. Yes. So, dumarating. what's happening to us po is that even if it happens, nagkakaroon po kami ng lakas ng loob to go through. Because we cannot say na, di namin mabalsa mo yan, may nararamdaman kami. But you have to be professional. And kaya nga po may St. Benedict medal din ako. At saka St. Benedict, may bronze scapular din po ako. Ayan. And I pray the rosary din. That's why for Kasi them. nga ex-seminary ka, kaya Opo. laking tulong noon. Yes, so it helps us. And part din po kasi kami ng exorcism team din sa Pampanga. So, at in-explain din po sa amin yung mga ganun about how we deal with spirits, with the spirits of the dead, the souls. No, so, even sa church po namin, pino-forward po namin yung mga pangalan na yun sa kanila. Pag ganun ba, kunyari, kamamatay lang ng isang tao, mas malakas yung kanyang kumbaga yung force niya, Opo. kaysa sa matagal lang namatay. Hindi po baliktad. Baliktad. Mas iba po yung mga Matagal na. Talaga? Yung po kasing mga fresh lang, for example. Fresh yung term. Yung po mga bago lang namatay. Kamamatay lang. Feel pa rin po yung pagmamahal ng mga kamag-anak nila. Yeah. It's still there. Yeah. I mean, of course, we're there to assist them to cope up with the situation. Yeah. Pero you can sense yung peace kasi nga tanggap. Pero yung madalas po mabibigat yung mga tao na discover na lang namatay tapos wala nagkiklaim. Ayun. Yun po yung mga nagva-viral sa mga Angry videos rin. natin. Opo. Angry. Talagang meron po silang ang bigat sa morgue. Parang even kami po, nag-aaway kami sa loob, nagkakainisan. And I have to tell that to my
priest na best friend ko, what's happening? Yeah. This is going on in our establishment. Yeah. So, you have to have this, you have to pray this, ganyan, because what happened to the deceased? And sabi ko, he was found dead. So may talahib na ito yung nangyari. Ganyan. So, yun po yung mga mabibigat. Angry Julius. kasi. Opo, may Parang walang ganun. justice Oo. for... Yes. Kahit ipag-pray mo, hindi ano. Wala po kasing kaming authority to do so eh. Kailangan lang po namin talagang hintayin hanggang sa mailibing sila. Paano pala yun? Ano nangyayari sa mga unclaimed na bodies? Oo nga. Okay. Yung po mga unclaimed natin, nagsistay po sa morgue ng mga 1 week. Okay. Wala po kasi tayong freezer sa probinsya eh. So wala po kaming choice. Ang nangyayari po sa mga unclaimed, sir, is that ang unang kukuha dyan is yung gobyerno. So ako, PNP sila. So they'll conduct the autopsy there. So basta, okay, namatay siya sa gunshot, whatever, no? Iimbasa mo na po namin. Mga 1 week po yan. Pag wala po talagang nag-claim, we will report to the municipal health office and say, kailangan na namin itong ilibing. Kasi hindi pwede mag-stay sa facility namin. Yeah. So sila po yung bahala sa gastusin, yung gobyerno po sa amin. Nililibing nyo. Pero hindi na po namin kinakabaong yung iba kasi nga So, yung expenses doon, wala na. opo, yung sila na po Sagot sa yung embalming po yung binabayaran sa amin. Binabayaran pa rin Kasi po kayo. kailangan po siya i-preserve po. Yung Sino nagbabayad? yung government po Government. sila po. Saan nyo nililibing? Public Sa mga public cemetery po. Pero minsan po may din, after a month magtatanong, may yung katawan ni ganito. So at least po may document sila na dito siya nakalibing. So, may nangyari ng case na gano'n? May nangyari po, matagal na po, tapos nahanap siya, na-claim po siya. Galing po sa mga ibang lugar na dayo sa amin. Tapos biglang nakorso na dahan, namatay, ganyan.